Sa mga balitang consumer at kalakala naman, may nakaambang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtataya ng Unioil, 10 hanggang 20 sentimo kada litro ang posibleng itaas ng presyo ng diesel. Ganyan naman ang tinatayang rollback sa presyo ng gasolina. Ayon sa Energy Department, ang rollback sa gasolina ay bunsod ng pagdami ng supply ng crudo sa Amerika. Habang ang taas presyo naman sa diesel ay dahil sa tumataas na demand sa US at India, maging ang pag-atake ng Ukraine sa mga oil refinery sa Russia. Samantala, patatapusin muna ng gobyerno ang panahon ng ani ng sibuyas para makita kung kailangan pang mag-aangkat ng supply. Yan ang sabi ng Agriculture Department sa gitna ng pagkalat ng harabas sa Central Luzon. Ayon sa DA, ibabase nila ang kanilang desisyon sa importasyon ng kabuuang ani. Sa ngayon daw kasi, hindi pa naman masyadong malaki ang pinsala ng harabas sa mga taniman ng sibuyas. Nauna nang nagbabala ang Philippine Chamber of Agriculture and Food na kailangang mag-angkat ng nasa 60,000 tonelada ng sibuyas dahil sa harabas. Samantala, naibiyahe na ang tunnel boring machine sa Camp Aguinaldo Station mula Manila Harbor Center nitong weekend. Naunang nagbabala ang Transportation Department na posibleng bumagal ang trapiko dahil dito. Hanggang 15 kilometers per hour lang daw kasi ang takbo ng container truck para maingatan ang equipment. Ito na ang ika-6 na tunnel boring machine na dumating sa Pilipinas. Naipadala na sa East Valenzuela Station, Ortigas at Shaw Boulevard Station ang unang 5. May 13 pang tunnel boring machine na inaasahang dumating sa bansa. Idiniin naman ng Managers Association of the Philippines na hindi elevated tollways ang solusyon sa mabigat na trapiko sa Metro Manila. Yan ay sa gitna ng plano ng Metro Pacific Investments Corporation at San Miguel Corporation na magpagawa nga ng elevated tollways sa C5 at maging sa EDSA. Anila, bagamat madaling solusyon ito sa pagpapabilis ng biyahe ng ibang motorista, hindi naman ito kinukonsidera ang sustainability at epekto sa kapaligiran. Ang dagdag ng grupo, dadami lang lalo ang sasakyan kapag patuloy nalilikha ng mga kalsada at mauuwi lamang ito ulit sa mabigat ding trapiko. Naniniwala ang grupo na mas mainam na solusyon ang mas maayos na transportasyon. Umabot sa 3 bilyong piso ang iniluwal ng Maynilad para palitan ng hanggang 140 metro na lumang mga tubo noong nakaraang taon. Karamihan daw ng mga pinalitan na tubo nasa Caloocan, Valenzuela, Pasay, Bacoor, Cavite. Para raw yan maayos ang water pressure at reliability para sa 200,000 customer. Dahil dito, nakarecover ang Maynilad ng 33 million liters ng potable water supply. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.